Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, April 18, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Dahil sa patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente, Visayas Grid itinaas na rin sa red alert status. Ilang negosyante nangangamba sa epekto ng kaliwat kanang brownout. Pangulong Marcos kabilang sa 2024 Most Influential Leaders ng Time Magazine. Nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon. Isang araw matapos sumarangkada ang paninikit at pagmumulta sa mga e-bike at e-trike sa national roads, Pangulong Marcos ipinagutos ang panibagong palugit. 3 Pinoy kumpirmadong nasawi sa pagbaha sa Dubai, habang higit 100 individual patay sa pagbaha sa Pakistan at Afghanistan. At sa ating hashtag Sana All, 1-year-old pa lang, nagpa-blessing na ng kanyang bagong bahay at kotse. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nangangamba na ang ilang mga negosyante na baka ikalugi nila ang kaliwat kanang rotational brownout bunsod ng tuloy-tuloy na pagnipis ng kuryente sa Luzon at Visayas Grid. Tinututukan naman ng Energy Regulatory Commission ang pagsasailalim sa Luzon at Visayas sa red at yellow alert at kung sino ang dapat managot dito. May balitang A to Z si Ace Cruz. Mayat-mayang hakot ang walang lamang basyo ng tubigan ng delivery staff ng water refilling station na ito sa Quezon City. Ayon sa may-ari ng refilling station, paghahanda ito sa anumang posibleng tigil operasyon sakali mag-brownout dulot ng pagnipis sa kuryente. Full electric powered kasi ang makina ng refilling station, kaya't maliban sa posibleng mawala ng supply ng tubig, wala rin silang kikitain pag nagkataon. Paspasang pick up sa bahay-bahay para ma-deliveran at may stock silang tubig. Kasi nga, hindi mo alam Kung kailan babalik yung kuryente. Ganito rin ang problema ni Nanay Imelda sa pinagtatrabahuhan niyang laundry shop. Malaking abala po kasi sayang isang araw eh. Kasi syempre nagre-rent po. Kailangan araw-araw talaga operasyon kasi nagre-rent lang kami dito eh. Sayang din yun eh. Kahit sabihin mong pinaka namin nasa 4, ganon. Pinaka mababa namin. Eh kung mawala din yung 4 isang araw, sayang din po. Nitong umaga, naglabas ng panibagong red at yellow alert status ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa pagsipa muli ng demand sa Luzon Grid sa halos 13,000 megawatts, dahilan para mag-force outage ang 19 na power plants habang may mahinang enerhiya naman ang isa pa nitong power plant. Mula naman sa yellow alert status, iniakyat ang Visayas Grid sa red alert status mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dahil sa inaasahang mas mataas na demand ng kuryente ng mga consumer sa gabi. Dahilan para manawagan muli ang NGCP na maghinay-hinay consumer sa paggamit ng kuryente. As long as magkaroon ng sapat na supply, mapapadaan natin yan sa delivery system ng NGCP. Nananawagan din kami ulit na maging masinop sa paggamit ng kuryente at dapat natin pag-aralan ng mabuti ang pagpasok ng generation para hindi ito maungusan ng paglaki ng supply. Sinabi naman ng Energy Regulatory Commission na masusi nilang binabantayan ang sunod-sunod na anunsyo ng pagnipis ng kuryente sa Luzon at Visayas Grid. May implikasyon din daw kasi ito sa araw-araw na pamumuhay ng electric consumer kaya't mangangalap sila ng impormasyon bago tuluyang i-formalize ang investigasyon para matukoy kung may nilalabag na polisiya ang ilang kinaukulang ahensya. Pinasusumiti rin ng ERC ang power plants ukol sa timeline kung kailan may babalik ng maayos ang supply ng kuryente sa mga consumer. Bukod sa rotational brownout, inabisuhan ng Meralco muli ang kanilang malalaking electric consumers gaya ng malls na bahagi ng Interruptible Load Program na kumalas muna pansamantala sa pagkonsumo ng kuryente sa Meralco at sa halip gamitin ang kanilang sari-sariling gensets, bagay na ginawa raw kamakailan kung kaya't naiwasan ang pagkakaroon ng brownout sa ilang lugar sa ating bansa. Iba pang mga customer na nag-commit po sila na hindi muna sila kukuha ng supply mula sa Meralco at ginamit nila yung sarili nilang generator sets. So talagang thank you sir sa kanila, no? Kabilang sa 3 malalaking kumpanya na kalahok sa pagbabawas muna ng kuryente ay ang SM, Robinsons Land at Ayala Group. Dito namang hapon,
Tanging SM Group lang ang kailangan mag-deload ng kinokonsumong kuryente na abot ng 150 megawatts. Nanawagan din ng Department of Energy sa publiko na bawasan ang konsumo ng kuryente tuwing peak hours lalo na kung hindi naman kailangan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Isang araw matapos umarangkada ang pagtiket, pagmulta at pag-impound sa e-bikes at e-trikes na dumaraan sa national roads, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila na i-extend ang grace period. Ayon sa Pangulo, kailangan pa ng mas malawak na pagpapakalat ng impormasyon hinggil sa ipinatutupad na ban sa mga e-vehicle sa mga pangunahing kalsada. Ibig sabihin yan, bawal pa rin naman ang mga ito sa mga piling pangunahing lansangan. Pero kung mahuhuli, ay bibigyan muna ng paalala. Bukas araw ng Biyernes, nakatakda namang pagpulungan muli ng Metro Manila Development Authority ang bagong direktiba ng Pangulo. Napapanood ko sila sa news, nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2005 na rin, laki multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang isang buwan. Napabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isa sa 100 most influential people ngayong 2024. Sa ipinoblish ng Time Magazine araw ng Miyerkules sa US, sinabi na iniangat ni Pangulong Marcos ang imahe ng Pilipinas sa global stage dahil sa paninindigan umano nito laban sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Kinilala rin nila ang pagtataguyod niya ng alyansa ng Pilipinas at US. Ayon pa sa artikulo, malaking hamon sa Pangulo ang pagbangon sa pangalan nito mula sa isyu ng bilyong-bilyong dolyares na umano'y nakaw na yaman ng kanyang ama. Samantala, ilan pa sa mga kabilang sa may impluwensyang individual ngayon ay ang artist na si Dua Lipa, si Kylie Minogue, ang leader na si William Lai at marami pang iba. Isiniwala ni First Lady Liza Marcos na bad shot na umano sa kanya si Vice President Inday Sara Duterte. Sa teaser video na inalabas ni Anthony Tabernas sa kanyang interview vlog na Tune In kay Katunying, nasaktan umano ang First Lady matapos dumalo sa mga rally ang pangalawang Pangulo at tawagin pang bangag ang kanyang asawa na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Giit pa ng unang ginang, ginawa lahat ni Marcos para protektahan siya sa anumang batikos dahil mayroon silang pinagsamahan nung panahon ng eleksyon. Matatanda ang ilang beses na hindi pinansin ni First Lady si Inday Sara sa mga naging departure ng punong ehekutibo. Bad shot na yun sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Nagbabala ang Pag-asa na posibleng maramdaman ng Extreme Danger Heat Index dahil posibleng pumalo ito sa 52 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, posibleng maapektuhan ng Extreme Danger Heat Index ang 18 lugar sa bansa. Nagpaalala naman ng Weather Bureau sa publiko na iwasan ang magbilad sa araw, uminom ng tubig at magdala ng payong tuwing lalabas. Yan ay para maiwasang mauwi sa heat cramps o heat stroke. Kaya dito nakikita natin na possible pa rin na patuloy na iinit at tataas ang ating temperatura. Pagdating ng Mayo, asahan po natin lalo na dyan sa may parte ng Cagayan Valley area, dyan po sa may parte ng Isabela, ng Cagayan, pati na po dyan sa may Ilocos region, medyo maiinit din po. Kasama na po dyan yung sa Central Luzon area and also itong mga karating na mga probinsya ng Metro Manila, dyan po sa Batangas, Cavite, na medyo coastal areas po, medyo maiinit din po dyan. So, ingat po tayo. Nilinaw ni Interior Secretary Benjamin Abalos na walang naging anomalya sa inventaryong isinagawa sa nasabat ng mga ilegal na droga sa Alitagtag, Batangas. Habang iginiit naman ng Batangas prosecutor na walang epekto sa kaso ang pagbago ng timbang ng mga ilegal na droga at hindi na kailangan pa umanong pagdudahan ito. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Ang nahuling mga droga ay more or less yung ayon sa estimate ng
na PIDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. Sa video clip na ipinakita ni Interior Secretary Benhur Abalos, ipinapaliwanag ng kalihim noong mismong nangyari ang operasyon nitong Lunes na isang estimate pa lamang ang bilang ng nasabat na iligal na droga sa Batangas. Ito'y sa kabila ng kumakalat na espekulasyon na tila may anomalyang nangyari matapos ang tila umano'y dagdag bawa sa pagkukwenta. Una kasing naging estimate ng otoridad na nasa 1.8 na tonelada ang drogang nasabat. Pero agad kumambyo ang mga ito at sinabing nasa 1.4 tonelada lang ang mga nakuhang illegal na droga base sa isinagawang inventaryo. It's all very transparent. If I'm not mistaken, may mga media na dyan, andyan na lahat, at hindi na namin nilayo. No? Dahil ito nga yung preservation of evidence, yung chain of custody. Dito kami maingat. Nagpakita rin ng kalihim ng mga video footages na transparent umano ang isinagawang inventaryo simula ng buksan ng van na pinagmulan nito. So from the time na aresto siya hanggang nandyan lang siya. Nandyan lang siya. So everything kung makikita mo, may linya, may mga pulis, gwardyado, hindi na namin inalis pa kung saan lugar. Kung saan nahuli, doon na mismo. Nilagay na sa kalye, naglagay ng tolda. Sagot naman ng PIDEA kung bakit nagbigay sila ng estimated figures ng mga nahuling droga. Yun nga yung nape-pressure na kami doon sa estimate. Hindi kami nagbibigay ng estimate unless pressed by the press. Kayo na nagtatanong doon, sinabi naman ni Jen sa akin, sir, kailangan natin ng estimates doon. Simple mathematics naman yung estimate. May ba doon sa sinabi kong formula kanina? May mga algebra ba yun? Wala, simple math lang yun. Yun na mag-estimate. Ipinahayag naman ng Batangas Provincial Prosecutor na wala namang epekto umano sa kaso kung nagbago ang datos ng nasabat na iligal na droga. Wala pong epekto yun kung gaano karami. Kasi hindi ko alam kung bakit parang may pagdududa. Ay kitang-kita naman ho ninyo noong panahong nagbibigay at nag-uulat ay hindi pa tapos ang inventaryo. Kaya talaga po sa simula pa lamang ay talaga pong estimate, kalkula. Ayon pa sa prosecutor, hindi naman daw talaga umano obligasyon ng law enforcement na magbigay ng kalkulasyon sa nasabat nilang illegal na droga. Samantala, nasampahan na ng kasong transporting of illegal drugs at illegal use of car plates ang suspect. Habang nagpapatuloy ang malalimang investigasyon nito para matukoy ang pinakapinanggalingan ng mga drogang nasabat sa Alitagtag, Batangas. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Naghain ng petisyon si dating Caloocan Congressman Edgar Erice sa Korte Suprema para patawan ng temporary restraining order ang kasunduan ng poll body at South Korean company Miro Systems para sa electronic voting machines na gagamitin sa 2025 midterm elections. Ayon kay Erice, robbery in progress ito lalo na prototype machines ang gagamitin sa halalan. Dagdag pa ng dating opisyal, maghahain siya ng impeachment complaint laban sa mga opisyal ng COMELEC na lumagda sa kontrata ng Miro Systems. Bagay na handa naman raw harapin ng komisyon. Matatandaang ayon sa Korte Suprema, nagkasala ng grave abuse of discretion ang COMELEC dahil sa pag-disqualify sa kumpanyang Smartmatic sa bidding process para sa automated election system. Maayos at malinis ang konsensya namin sa ginawa at wala pa namang pong ruling. Pero ngayon, kung may ruling ng Supreme Court, pagkatapos dinisqualify pa rin namin, sobrang bad faith, yan ang ground for damages. Highly anomalous. It's a robbery in progress. Tingin ko, kung mga 10 billion lang, maho-hold up ang mga Pilipino dito sa kontrata na ito. Wala pa raw natatanggap na reklamo ang House Ethics and Privileges Committee para imbestigahan ang umano'y disorderly conduct at incitement to sedition ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Ito'y matapos ang panawagan ni Alvarez sa militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Committee Chairperson Felimon Espares, sa oras na may matanggap silang reklamo, agad silang magsasagawa ng pagdinig hinggil sa naturang usapin. Matatanda
Binabandaang ipinasisiyasat naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at ng Philippine Navy kung ang mga pahayag ni Alvarez ay may ituturing na sedition, inciting to sedition o maging rebellion. Pero agad namang humingi ng paumanhin si Alvarez at sinabing dala lang ng bugso ng damdamin ng kanyang pahayag dahil ayaw niyang lumala ang tensyon sa West Philippine Sea, bunsod ng polisiya ng Marcos administration. Pero pagdating sa house rules natin, wala kami kayong basis, no? So ibig sabihin wala kaming jurisdiction din how to start with. Okay? So yun talaga ang gagawin ng ating committee. So we will just wait kung mayroon man o wala. Binuksan na ngayong Huwebes ang Mabini, Batangas Port Terminal Incorporated na siyang magsisilbing bagong pantalan para sa mga barkong dadaong sa probinsya ng Batangas. Layon nitong maibsan ang lumulobong pangangailangan sa transport at shipment ng mga barko na nagdadala ng iba't ibang produkto saan mang panig ng Pilipinas. May balitang A to Z si Ling Garcia. Sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan ng Mabini Batangas Port Terminal Incorporated ang kanilang kauna-unahang port terminal sa San Juan sa Mabini sa Batangas. Isa itong multi-billion peso investment na layong makatulong sa industriya ng shipment at maging pintuan sa transportasyon at iba't ibang produkto. Itong Mabini Batangas Premier Terminal Incorporated ay isa sa dalawa na binigyan ng Philippine Ports Authority para maging private commercial port. So kami lang at ang PNOC ang allowed na mag-cater ng iba't ibang kargamento. Ito ay sa kabila ng kaliwat ka ng port terminal sa probinsya na pang-cargo at shipping at para sa mga turista. Kasabay nito ang selebrasyon ng ika-20 taon ng tracking logistic ng nasabing kumpanya na siyang namamahala sa nasabing terminal. Layunin ng port ay makiter natin yung mga shipment na dadating. Kasi hindi makakayanin ng government port lang eh. Kasi fully congested na ang Batangas City Port. Ang PNOC Port, congested na rin. Ang maliliit na port, hindi naman pwedeng tumanggap kasi commercial port lang dapat. Ang isang malaking barko na nakatuon sa paghahakot ng iba't ibang produktong pang-konstruksyon tulad ng buhangin, graba, bato, aspalto at iba pa. Ito naman, bilang dito sa ka-inaugurate lang na barko, na itong Heavicon 1, kaya naisipan namin makaka-purchase ng ganitong barko. Kasi yung trabaho namin, nag-start as a contractor lang kami ng Republic Cement. So kami yung nagpaparenta sa kanila ng equipments, mga heavy equipments. Hanggang saan maging integrator na kami o integrated services yung hinahandle namin. From the port, going to the plant, kami lahat nagkikater ng kanilang finished product, ng kanilang raw materials, papunta sa kanilang planta. Maliban sa Batangas City, itinuturing na industrial zone ang Mabini, Batangas. Inaasahan na malaki ang maitutulong ng bagong bukas na port hindi lang bilang daungan ng mga barko at transportasyon ng iba't ibang produkto, kundi makapagbukas ito ng oportunidad at trabaho na makakatulong sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Susunod, mga nasawi sa malalakas na pag-uulan at pagbaha sa Pakistan at Afghanistan umabot na sa 135. At mga universidad at kolehiyo sa bansa na tumatanggap ng Chinese students umalma. Commission on Higher Education ipinauubaya sa pamahalaan ang investigasyon. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Alam umano ng Marcos Jr. Administration ang tungkol sa Gentleman's Agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China kaugnay sa West Philippine Sea.
Ayon sa Embahada ng China sa Maynila, makailang ulit umano nilang ipinaliwanag ang kasunduan sa Administrasyong Marcos. Nakausap rin daw ng Chinese officials sa Beijing nitong Setyembre ang Presidential Envoy to China ng Pilipinas at nabuo ang umano'y internal understanding. Nagkasundo pa umano ang Manila at Beijing ukol sa quote, new model ng pamamahala sa pinag-aagawang teritoryo. Sa ngayon, wala pang pahayag sa issue ang Department of Foreign Affairs maging ang kasalukuyang Special Envoy to China na si Philippine Ambassador to the United Kingdom na si Teodoro Teddy Locsin Jr. Pero agad namang itinanggi ng National Security Council ang umano'y new model na napagkasunduan. Umaalma ang ilang universidad at kolehiyo sa Cagayan na tumatanggap ng Chinese students dahil sa alegasyong banta ang mga Chinese nationals sa seguridad ng bansa. Ang Commission on Higher Education naman ipinauubaya ang investigasyon sa security agencies ng pamahalaan. Narito ang ating balitang A to Z. No offense to Cagayan and Tugigaraw, but there are other centers of learning, but yun ang napili nila. Pinasisiyasat na ng ilang mambabata sa Bureau of Immigration at Commission on Higher Education ang napaulat na pagdami ng Chinese students sa ilang kolehiyo sa Cagayan. Posibleng security threat umano ito dahil malapit ito sa military training base ng Pilipinas kung saan may access ang mga sundalong Amerikano sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa dinami-dami ng lugar sa ating bansa, doon nila napiling mag-aral, doon nila napiling mag-enroll. We are worried na baka may mga ganitong plano ang China, especially the government of China, because we have this dispute in the West Philippine Sea. Nilinaw ng CHED na walang Chinese students na naka-enroll sa local universities at colleges sa Cagayan. Pero tinukoy ng CHED ang St. Paul University Philippines sa Tugigaraw City na siyang may mataas na bilang ng Chinese enrollees. Paliwanag ng CHED, may autonomous status ang SPUP kaya maaari itong tumanggap ng foreign students. Atraktibo raw sa mga dayuhang estudyante ang mababang matrikula. Umalma naman ang SPUP kasama ang Medical Colleges of Northern Philippines, University of Cagayan Valley at University of St. Louis Tugigaraw sa anilay walang basehan at nakakainsultong alegasyon laban sa Chinese students. Nilinaw ng pamantasan na ang student visa ng mga mag-aaral ay mula mismo sa Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Ibinunyag naman ng isang security analyst na may Chinese students din sa iba pang critical areas sa bansa. I also received an information that this is not only happening in Cagayan but also in Subic. Because Subic is fronting the West Philippine Sea also. So it's not only exclusive in Cagayan, but I think in some of the key strategic locations in Luzon basically. Tinawag ng Chinese Embassy na malisyoso ang alegasyon laban sa Chinese students na layunin lang umanong mag-udyok ng galit laban sa China. Tingin naman ng security analyst, dapat mas maging transparent ang China at Chinese nationals sa kanilang aktibidad sa bansa. They're not our enemies, we just have a strategic problem with them in the West Philippine Sea. We have to put that into context, but at the same time, they should be transparent also in their businesses with us. Sa huli, ayon sa CHED, wala itong natanggap na reklamo ng paglabag ukol sa mga universidad na may Chinese students. Gayunpaman, ipinauubaya nito ang investigasyon sa security experts sa bansa. Balita sa ibayong dagat, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 3 overseas Filipino workers ang nasawi matapos ang matinding pagbaha sa United Arab Emirates. Sa inilabas na pahayag ng ahensya, 2 babae ang namatay matapos ma-suffocate sa loob ng sasakyan sa kasagsagan ng pagbaha, habang isang lalaki naman ang nasawi matapos magtamo ng injury nang malaglag ang kanyang sasakyan sa isang sinkhole. Sinigurado naman ng DMW na magbibigay ng suporta at ayuda sa naiwan nilang pamilya.
Canada. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng ahensya at Overseas Welfare or Workers Welfare Administration offices sa Dubai at Abu Dhabi para sa iba pang mga apektadong Pinoy doon. Samantala, nasa 135 naman ang kumpirmadong nasawi sa isa pang pagbaha sa Pakistan at Afghanistan. Dulot pa rin ng malalakas na pag-ulan. Sa tala ng Afghanistan Disaster Management, nasa 2,600 na ang bilang ng mga tirahan na nasira sa naturang bansa, dulot ng sama ng panahon, habang nasa 95,000 hektarya naman ng lupain ang nasalanta. Umabot naman sa 1,300 ang nasirang kabahayan sa Pakistan. Ayon sa mga eksperto, posibleng may kaugnayan ito sa climate change. Nagbabala ang Prime Minister ng Ukraine na sisiklab ang World War III kapag nanalo ang Russia sa digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa panayam ng BBC sa Washington, D.C., hinimok ng Ukrainian Prime Minister ang U.S. Congress na ipasa na ang panukala na magbibigay ng foreign aid sa mga bansang nakararanas ng security conflict. Nakatakdang pagbotohan ng U.S. Congress ngayong Sabado ang kontrobersyal na $95 billion security assistance package para sa Ukraine, Israel at Indo-Pacific, isang panukalang hinaharang ng ilang conservative lawmakers. Nakapaloob dito ang $8 billion bilang pangontra sa Chinese aggression sa Indo-Pacific. The global system of security will be destroyed. There will be many conflicts, many such kind of wars, and in the end of the day, it could lead to the Third World War. We're concerned about what China may do in Taiwan. We talk about it all the time. We're certainly concerned about Iran's open aggression now against Israel, our dear friend and ally. And Russia, of course, is still on the march in Ukraine. We have to stand strong. Inaresto ng Pulis Pasay ang sikat na street food vendor na si Diwata dahil sa kasong slight physical injuries na isinampa sa kanya noon pang 2018. Agad naman siyang nakapagpiyansa sa halagang 3,000 piso. Matatandaang ito lamang ay nag-pilot acting si Diwata sa kapamilya teleserye na FPJ's Batang Quiapo kasama si Coco Martin. Samantala, humingi na ng paumanhin sa publiko at sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang vlogger na si Ronnie Swan o mas kilala bilang Boy Tapang matapos magpalipad ng saranggolang gawa sa 1,000 peso bills. Umabot sa nagkakahalagang 1 milyong piso ang kabuuan ng mga ginamit niyang 1,000 peso bill para gawing social media content at humatak ng libo-libong reaksyon. Natatanda ang sinita siya ng BSP dahil labag sa batas ang paggamit ng pera sa anumang hindi ka nais-nais na gawain o aktibidad. Sa ating balitang sports, nasungkit ni Pinay tennis star Alex Ayala ang bagong career high sa Women's Tennis Association rankings. Ito ay matapos kumalon ng 3 pwesto si Ayala sa world rankings sa 169th place mula sa dating 172. Dahil dito, nakabalik na si Ayala sa kanyang career high sa doubles matapos nilang makuha ng kanyang French partner ang tropeo sa mixed doubles sa W75 event nung nakaraang buwan. Inaasahan namang lalaban ang tennis star sa WTA 125 Ladies Open sa Portugal. Sa aming pagbabalik, singer-actress Nicole Scherzinger wagi bilang Best Actress sa 2024 Laurence Olivier Awards. At 1-year-old na baby, pinabless ang kanyang house at kotse. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ating balitang showbiz, wagi bilang Best Actress ang American singer-songwriter na si Nicole Scherzinger sa katatapos lang na 2024 Laurence Olivier Awards. Ito'y matapos ang kanyang mahusay na pagganap bilang si Norma Desmond sa Broadway West End musical revival na Sunset Boulevard. Sa Instagram, ibinahagi ng singer-actress ang ilang larawan habang tinatanggap ang prestiyosong pagkilala sa kanya. Kilala si Nicole bilang leader ng girl group na Pussycat Dolls na sumikat noong early 2000s. Maliban dyan, naging tampok rin siya sa 2014 musical na Cats at sa Disney animated film na Moana noong 2016. Nakapag-uwi naman ng 7 award ang Sunset Boulevard at tinaguriang big winner ngayong taon. Para
Para i-welcome ang bagong kabanata, marami sa atin ang nakagawian ng ipabless ang anumang bagong mayroon tayo. Pero ibahin mo ang house at car blessing na ito na pag-aari lang naman ng 1 taong gulang na si Isabel Feliz. Narito ang nakaka-GV na video. O manalan ka ang Diyos na makagawa naman. Sana all. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, istorya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang playwright at critic na si Bernard Shaw. Ayon sa kanya, maging mapagmatsyag sa maling impormasyon, mas delikado raw ito kaysa sa kamangmangan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!